Ginawa ng kawawang lalaking ito ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay noong ipinakilala niya ang kanyang bagong kapitbahay sa kanyang asawa. Simula noon, nagsimula silang magpalakpakan ng palihim, sa mga pagkakataong wala sa bahay ang kanyang asawa. Gaano kaya katagal magtatagal ang kanilang lihim na relasyon? At ano kaya ang mangyayari kapag natuklasan ito ng kanyang asawa? Ngayon, nang hindi na natin patatigilan pa, simulan na natin ang pelikula. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng kapitbahayan, pagkatapos ay lumipat sa isang kwarto kung saan tumutunog ang alarm clock. Si Mike ay nakahiga pa sa kama, pinatay niya ang alarm at bumangon. Nagkape siya at naupo para magtrabaho gamit ang kanyang laptop, ngunit may isang bagay sa bintana na nakaagaw ng kanyang atensyon. Tumayo siya at sumilip, may isang batang babae na tila lumilipat sa bahay sa tapat nila. Lumabas siya para silipin ito, at dumating ang asawa ng babae sakay ng isang sports car. Bumaba ito, hinalikan ang kanyang asawa, at pagkatapos ay lumapit kay Mike. Sinabihan niya rin ang kanyang asawa na si Jenna, na bumati kay Mike. Nagkaroon sila ng maayos na pag-uusap at inimbitahan sila ni Mike sa isang barbecue para sa kanilang welcome party. Ibinigay ni Scott, ang asawa ni Jenna, ang kanyang numero kay Mike at sinabing tawagan siya kapag handa na ang plano. Maya-maya, dumating si Lisa, ang asawa ni Mike. Ikinwento niya ang tungkol sa bagong kapitbahay at ang imbitasyon sa barbecue. Nena si Lisa at sinabing dapat ay tinanong muna siya ni Mike. Sinabi ni Mike na pwede naman niyang kanselahin ang plano, pero sinabi ni Lisa na ayos lang iyon. Dumating ang araw ng salo-salo. Maraming kapitbahay ang naroon. Doon pa lang unang nagkaroon ng matagal na usapan sina Jenna at Mike. Nilapitan siya ni Jenna para kumuha ng steak. Tinanong siya ni Mike kung gaano na sila katagal ng kasal. Sinabi ni Jenna na 4 na buwan pa lang silang kasal, pero matagal na silang magkasama bago iyon. Tinanong ni Jenna kung ano ang trabaho ni Mike at inimbitahan siyang silipin ang magulong likod bahay nila. Kinagabihan, habang nag-uusap sina Mike at Lisa tungkol sa bagong mag-asawa, sinabi ni Mike na hindi niya gusto si Scott dahil sa pagiging barumbado nito. Para kay Lisa, nakakatawa si Scott, pero hindi sumang-ayon si Mike. Gabi na, nasa opisina si Mike nang silipin niya ang bintana. Nakita niya sina Jenna at Scott na nagpapalakpakan. Patuloy siyang nanood hanggang sa isinara ni Scott ang kurtina. Pagkatapos nyon, sinubukan ni Mike na makipagpalakpakan kay Lisa ngunit tinanggihan siya nito. Kinabukasan, muli siyang sumilip sa bintana at nakita si Jenna sa likod bahay. Lumapit siya at kinausap ito tungkol sa kanilang bakuran. Nagbigay siya ng mungkahi kung paano ayusin iyon at sinabing tutulungan niya ito sa pagpili ng halaman para sa hardin. Tinanong ni Jenna kung may anak siya. Sinabi ni Mike na may anak siyang lalaki na halos kaedad niya. Ikinwento ni Jenna ang buhay niya at sinabing ayaw pa niyang magkaanak. Nagbiruan sila, pero sinabi ni Mike na kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Paalala ni Jenna bago siya umalis, kailangan pa nilang pumunta sa plant nursery. Kinagabihan, habang nagtatrabaho si Mike, nakita niya sa bintana na nag-aaway sina Jenna at Scott. Malupit si Scott at hindi maganda ang kanilang pagsasama. Patuloy sa pagtatalo ang dalawa habang nakasilip si Mike sa bintana. Kinabukasan, dumating ang kaibigan ni Mike. Habang nag-uusap sila, nakita nilang nagbubunot ng damo si Jenna sa bakuran. Sinabi ng kaibigan ni Mike na siya ang ideal na babae para kay Mike. Nang hindi sumagot si Mike, sinabi ng kaibigan niya na imposibleng hindi pa siya nakakaisip na tabihan si Jenna. Tinanong pa niya kung bakit hindi pa niya niloloko ang kanyang asawa. Hindi sumagot si Mike. Ikinwento ng kanyang kaibigan ang sariling karanasan sa pangangaliwa, at sinabing kung hindi niya ginawa iyon, baka mas lalo pa niyang nasaktan ang kanyang asawa. Ayaw gawin ni Mike ang ganoon, pero halatang interesado siyang palakpakan si Jenna. Kinagabihan, nakipagpalakpakan siya sa kanyang asawa, pero habang magkasama sila, si Jenna ang laman ng kanyang isipan. Kinabukasan, muli niyang narinig na nag-aaway ang mag-asawa sa kabila. Nakakarinig siya ng malalakas na sigawan, at isang malakas na kalabog. Tahimik siyang sumilip sa bakod pero nasa loob na ng bahay ang dalawa. Kinagabihan, dumating ang anak ni Mike. Nagkita sila at kumain ng hapunan. Pagkatapos, bumalik si Mike sa kanyang opisina at sumilip sa bintana. Nakita niya sina Scott at Jenna na nagkakasayahan habang kumakain sa likod bahay. Kinabukasan, nagkausap ng maayos sina Mike at Scott. Hinimok siya ni Scott na bumili ng mas magandang kotse. Nakita rin ni Mike si Jenna na papunta sa yoga. Pumunta si Mike sa grocery at tinawagan ang kanyang kaibigan. Nagkita sila sa bar at nag-usap tungkol sa masamang relasyon ng mag-asawang kapitbahay. Sabi ni Mike, kailangan ng tulong ni Jenna, pero ang sagot ng kaibigan niya ay gusto lang talaga ni Mike si Jenna. Pag-uwi niya,
Nakita niyang kausap ni Scott ang kanyang asawa at anak. Inimbitahan sila ni Scott na mag-swimming. Tumanggi sina Mike at Lisa dahil may gagawin sila, pero pumayag ang kanilang anak na si Alex. Habang nasa opisina, nakita ni Mike sa bintana si Jenna na nakatupis swimsuit at lumalangoy kasama si Alex. Pumunta siya sa kusina at sinabi sa kanyang asawa na hindi mabuting tao si Scott. Hindi maintindihan ni Lisa ang ibig niyang sabihin. Sabi ni Mike, dapat mag-ingat si Alex sa kanila. Pero sagot ni Lisa, dapat nilang pagkatiwalaan si Alex dahil alam nito kung sino ang mabubuting tao. Ilang sandali pa, nasa kusina si Mike at nakita niya si Jenna na sinusubukang itapon ang isang kahon sa basurahan. Lumabas si Mike at tinulungan si Jenna. Pagkatapos, pinag-usapan nila ang pagtatalo nila ni Scott kamakailan. Sabi ni Jenna, wala naman daw talaga iyon at stressed lang si Scott. Sinabihan daw niya itong maghinay-hinay sa galit lalo na kapag umiinom, pero ayon kay Mike, mas mabuti pa sigurong huwag na siyang uminom ng tuluyan. Nagpatuloy ang pag-uusap nila hanggang sa lumapit si Alex at sinabing baka kailangan nila ng tulong. Makikita si Mike na nagtatrabaho nang tumawag si Jenna para yayain siyang sumama sa kanya sa nursery. Tumawa si Jenna habang kinukwento ni Mike ang isang nakakatawang karanasan sa biyahe nila. Pagkatapos, dumiretso sila sa bahay ni Jenna para manigarilyo. Sabi ni Mike, ngayon lang ako naka-experience ng ganito kataas. Habang naninigarilyo sila, sinabi ni Jenna na bihira niya itong gawin dahil kinakabahan siya, pero iba raw ang pakiramdam niya kapag kasama si Mike, relaxed siya. Habang kumuha si Jenna ng maiinom, hindi maiwasang titigan ni Mike ang likod niya. Nagpatuloy ang pag-uusap nila at inamin ni Jenna na madalas siyang sigawan ni Scott at natatakot na siya. Sabi niya, ayaw niya talagang magpakasal noon pero pinilit pa rin niya, at ngayon ay iniisip niyang baka mali ang naging desisyon niya. Sinabi ni Mike na hindi magandang ideya na magkaanak sila ni Scott. Tumugon si Jenna na pakiramdam niya ay isang ang pagkakamali ang kasal nila. Sinabi ni Mike na susuportahan niya si Jenna anuman ang piliin nito. Yamakap si Jenna kay Mike at nagsimulang umiyak habang niyayakap siya ni Mike. Naghalikan sila, pero biglang umatras si Jenna. Nagkaroon ng katahimikan. Tumayo si Mike at sinabing siguro'y dapat na siyang umalis. Tinawag siya ni Jenna at lumingon siya. Nagkatinginan sila, pagkatapos ay lumakad na si Mike paalis. Kinagabihan, sinabi ni Lisa kay Mike na baka subukan niyang mag-yoga dahil inanyayahan siya ni Jenna. Nagbiro si Lisa, sinabing baka gusto ni Mike si Jenna. Nena si Mike at sinabihang huwag gawing tungkol sa kanya ang usapan. Pinatay niya ang ilaw sa tabi ng kama at humiga. Nawala ang ngiti sa mukha ni Lisa. Nasa opisina muli si Mike nang masilip niya sa bintana ang mga kapitbahay na nagkakasayahan kasama si Alex. Kinabukasan, narinig na naman ni Mike ang pagtatalo ni Jenna at Scott. Sumisigaw si Jenna, at may narinig siyang nabasag. Tumalon si Mike sa bakod at pumunta sa bahay nila. Nakakita siya ng basag na flower vase at si Scott na nasa telepono. Sinabi ni Mike na narinig niya ang away at gusto lang niyang siguraduhin kung ayos lang ang lahat. Nagalit si Scott at tinanong kung gusto ba niyang maaga ang asawa niya. Lumabas si Mike at tinawag si Scott na ogag. Pag-uwi niya, ikinwento niya ang nangyari kay Lisa. Nagalit ito at sinabing hindi dapat siya nakialam, dapat daw ay tumawag na lang siya ng pulis. Paliwanag ni Mike, gusto lang naman niyang tumulong. Kinagabihan, sinabi ni Lisa na hindi na niya kaya ang nangyayari at pinakiusapan si Mike na umalis muna sa bahay. Natulog si Mike sa sofa, pagkatapos ay nag-empake ng malita. Bago umalis, dumaan siya sa bahay ni Jenna at kumatok. Tinanong niya kung ayos lang ito. Sagot ni Jenna, ayos lang siya at balak na niyang iwan si Scott at lumipat sa San Diego. Sinabi ni Mike na aalis din siya at pwede siyang tumira pansamantala kung sakali. Pero sagot ni Jenna, baka hindi ito ang tamang desisyon. Nagpasalamat siya kay Mike sa lahat ng tulong nito. Pumunta si Mike sa isang motel. Tinawagan niya ang anak at ipinaliwanag na hiwalay na sila ng kanyang ina. Sabi ni Alex, iniisip ni Lisa na dumaraan lang si Mike sa midlife crisis. Sabi ni Mike, dapat mag-focus si Alex sa pag-aalaga sa ina niya at samahan ito. Dumating ang kaibigan ni Mike at sinabi sa kanyang dapat na siyang gumamit ng dating app. Sagot ni Mike, baka may pag-asa pa sila ni Lisa. Pero iginiit ng kaibigan niyang dapat siyang lumabas at makipagkilala sa iba. Nang mabanggit ni Mike na wala na si Jenna, sinabi ng kaibigan niya na nakita niya ito kasama si Scott sa isang gasolinahan. Nena si Mike at nagsimulang hanapin si Jenna sa social media. Umuwi siya at kumatok sa pinto pero walang sumagot kaya pumasok siya dala ang bulaklak. Narinig niya ang tawanan at nakita si Jenna na kasama si Alex. Sumilip siya sa bakod at tinawag si Alex para humingi ng tulong. Nag-usap sila ni Jenna.
Pareho nilang napagtanto na hindi magandang ideya ang pag-alis sa bayan kaya nanatili na lang si Jenna. Sabi ni Jenna, mabait si Alex at medyo kahawig ni Mike ang ugali. Ipinagtapat din niyang buntis siya at unti-unti nang gumaganda ang mga bagay-bagay. Pumasok si Mike sa bahay at nagluto ng hapunan para kay Lisa. Balak niyang pag-usapan nila ang mga nangyayari. Pero sabi ni Lisa, hindi iyon ang tamang oras at pinakiusapan siyang umalis muna. Lumabas si Lisa ng bahay at naiwan si Mike na mag-isang kumakain. Bago siya umalis, nakita niya si Jenna na naninigarilyo. Nilapitan niya ito at sinabihang baka hindi ito mabuti para sa sanggol. Biglang lumabas si Scott, galit na galit, at sinigawan si Jenna na pumasok. Nakita niya itong may hawak na sigarilyo at pinatalsik ito mula sa kamay ni Jenna. Pilit siyang hinahatak papasok habang nagpupumiglas si Jenna. Doon na pumagitna si Mike pero sinigawan siya ni Scott at inakusahan siyang may relasyon sa kanyang asawa. Naghagis si Scott ng lata ng beer sa paanan ni Mike at hinayla si Jenna. Pinigilan siya ni Mike at itinulak palayo. Bumangon si Scott at sinuntok sa mukha si Mike, pagkatapos ay pilit na dinala si Jenna papasok. Bagamat sugatan, tumayo si Mike at sumugod papasok para iligtas si Jenna. Nakita niyang sinasaktan ni Scott si Jenna sa counter ng kusina. Sinigawan niya si Scott, na umalis, pero sinuntok na naman siya nito. Habang bumabangon si Mike, pinabagsak na naman siya ni Scott at sinisigawan si Jenna, sinisisi ito sa lahat. Nakakuha si Mike ng isang golf club at ginamit iyon upang patumbahin si Scott. Nawalan ito ng malay. Nanlaki ang mga mata ni Jenna at sumigaw, pinapaalis si Mike sa bahay habang tinatawagan ang ambulansya. Dahan-daang naglakad si Mike pauwi. Tumitig siya sa salamin, pagkatapos ay dahan-daang naglakad sa likod bahay. Habang naglalakad sa gitna ng mga tanim niyang gulay, pinitas niya ang isang kamatis. Habang hawak ito at malalim ang iniisip, narinig niyang papalapit ang mga sirena. Doon nagtatapos ang pelikula. Pakiusap, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat!